Ayon sa isang autor at kasanggunan ng edukasyon, ang kabataan ng ika-21 siglo ay tinuturuan ng kaguruan mula sa ika-20 siglo, gamit ang kurikulum at mga pamamaraan mula sa ika-19 na siglo, sa loob ng isang sistemang pang-edukasyon na mula pa sa ika-18 siglo. At ito ang tinawag ni Tom Herc na systematic dilemma. Magandang araw! Itong muli ang inyong Kuya Rog at ngayon, tatalakayin natin ang kahalagahan ng dalawang uri ng kagamitang panturo, ang di-elektronikong kagamitang panturo at elektronikong kagamitang panturo na sagot sa sistematikong suliranin ng pagtuturo. Layunin nating malaman ang kahulugan ng mga ito at ipakita ang mga konkretong halimbawa na naaayon sa ating tunguhing kasanayang pampagkatuto batay sa umiiral na matatag kurikulum. Ano nga ba ang di-elektronikong kagamitang panturo? Ito ay tumutukoy sa mga materyal na hindi nangangailangan ng kuryente o digital na teknolohiya. Kabilang dito ang mga aklat, chart, pisara at poster. Ang mga ito ay nakabatay sa direktang interaksyon sa pagitan ng guro at mag-aaral. Isang halimbawa ng di-elektronikong kagamitang panturo ay ang larong dart. Ito ay isang kagamitang panturo at laro na isinasagawa sa loob ng klase at umiral bilang bahagi ng isang classroom-based action research gamit ang game-based learning. Maayong na hapon, Grade 7 Sunflower. Welcome sa Project Dart, developing ability in reading texts. Ano man ang Project Dart? Usad ini na paagi para mapaayo ang pag-intindi sa mga teksto o babasahon pareho sa mga kwento. Paano kanamon ang Project Dart? Una, tutungaon sa unom ka grupo ang klase. Tamaa ang letra, tamaa ang pagbasa. Project Dart. Ginagamitan ito ng dartboard upang masukat ang kaalaman ng mga mag-aaral pagkatapos basahin o pag-aralan ng isang akdang pampanitikan tulad ng Florante at Laura. Sa pamamagitan ng larong ito, natutulungan ng mga mag-aral na isa-isahin ang mahahalagang pangyayari at detalye ng akda habang hinahasa ang kanilang kritikal na pag-unawa sa pamamagitan ng kompetisyon at kolaborasyon. Ano naman ang elektronikong kagamitang panturo? Ito ay tumutukoy sa mga kagamitan na gumagamit ng digital na teknolohiya upang gawing mas interaktibo at epektibo ang proseso ng pagkatuto, katulad ng mga multimedia presentations, interactive simulations at e-learning platforms. Gamit ang mga digital na kagamitan, mas napalalawak ang aksesibilidad sa impormasyon, na itataas nito ang antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral at naaangkop ito sa iba't ibang estilo ng pagkatuto ng mga mag-aaral sa makabagong panahon. Isang konkretong halimbawa nito ay ang Florante at Laura Flash. Ito ay isang flash-based na kagamitan na idinisenyo bilang karagdagan sa tradisyonal na aklat pampanitikan. Nagbibigay ito ng impormasyon sa pamamagitan ng mga multimedia elements tulad ng animasyon, sound effects at interactive features. Salamat sa iyo o nanasang irog, kung halagahan mo itong aking pagod. Ang tula may bukal ng bait na kapos, pakikinabangan ng ibig
Ang paggamit ng ganitong material ay nagiging daan upang mas maging dinamiko at kapanapanabik ang pag-aaral ng mga akdang pampanitikan na tumutugon sa pangangailangan ng mga modernong mag-aaral. Parehong mahalaga ang di-elektroniko at elektronikong kagamitang panturo sa paghubog ng napapanahong edukasyon. Ang di-elektronikong kagamitang panturo ay pinahahalagahan ng direktang interaksyon at personal na ugnayan sa loob ng klase. At ang elektronikong kagamitang panturo naman ay nagbibigay daan sa mabilis, interaktibo at malalim na pagkatuto gamit ang teknolohiya. Ang hamon sa atin ngayon bilang mga guro ay pagsamahin ang dalawang pamamaraan upang mailahad ang pinakamabisang paraan ng pagtuturo. Sa ganitong paraan, mas napalalawak ang kakayahan ng mga estudyante o mag-aaral sa pag-unawa at aplikasyon ng kanilang natutuhan. Mula sa sistematikong suliranin kanina, sa tulong ng pagsasanib ng mga kagamitang panturo, sana ay maging ang kabataan ng ika-21 siglo ay tinuturuan ng mga habang buhay na natututong kaguruan na hinubog ng inobasyon at teknolohiya ng ika-20 siglo sa impluwensya ng pagiging aksesible at istandardisado ng kurikulum ng ika-19 siglo sa loob ng isang sistemang pang-edukasyon na nagmula sa mga kritikal at intelektual na pundasyon ng ika-18 siglo. Maraming salamat sa inyong pakikinig.